Alam ko na kung ba't ka bumisita sa channel na to at nanood sa video na ito. Dahil nga gusto mong malaman kung anong diskarte or tips para mas madali ang pag-deliver mo ng parcel. Unang-una sa lahat ay kailangan mong kabisaduhin ang area mo. Ang pag-usapan kasi natin ngayon ay tungkol ito sa may landmark at saka walang landmark. At kung kabisado mo ng area, ay segregate mo muna yung mga may landmark at itabi mo muna yung wala. At pagkatapos mong mag-segregate ay huwag mo munang ipasok sa bag or sako dahil tatawagan mo muna yung mga parcel na walang landmark. Para maisabay mo ito sa nasegregate mo ng may landmark kung saan man ito i-deliver. Mas madali ang ganitong diskarte kaysa pasok ka ng pasok basta't ganong area ay papasok mo sa bag mo at saka dun ka na magtatawag, mas matatagalan ka at malilito ka. Mas maganda na yung bago kang umalis ay alam mo na kung saan ito i-deliver at hindi ka na pabalik-balik pa sa area. At may dalawang estilo tayo sa pag-success. Except na yung sa ginagamit nating GPS ay pwede na tayong dumirekta dito sa apps mismo ng Ninja Driver. Pindutin lang na natin yung proceed. Tapos direkta tayong mapapunta doon kung sino ang nagre-receive. Ay pindutin lang natin yun. Tapos collected and then add photo. So yan may nakalagay na. Kasi balik lang natin doon sa wala pang nakalagay. Remove muna natin to. So yan add photo and then picture natin. Wala tayong makikitang geolocation. Pero pag mapicturean na natin ito, automatic itong attach doon sa picture na kung saan i-attach mo rin sa pag-success mo. Pero para sa akin ay ginagamit ko pa rin yung common kasi pag maraming parcel is matatagalan ka kasi isa-isahin mo ito sa harap nila na pag-success. Pero yung common na ginagamit nating GPS location camera is mas madali kang mag-success nun kaysa ganito. Pero nasa inyo na yun kung mas saan kayo mas komportable na gagamitin sa dalawang ito. Papakita ko lang ang layo ng area ko. From Dapa to General Luna, 25 to 26 minutes ang biyabiyahin ko bago ko marating ang area ko. At ito naman yung actual area ko sa General Luna. Halos kalahati nito ng General Luna ay area ko. At ang area ko sa General Luna ay poblasyon 1, 2, and 3. Ang style ko dito ay inuuna ko sa umaga ang poblasyon 1 and poblasyon 2. Ang panghapon ko naman ang poblasyon 3. At para sa akin ang pinakamahirap sa tatlong to ay poblasyon 1 dahil nga ay may mga isla at saka mga local ang nag-o-order dito. Sa poblasyon 2 naman ay hindi naman masyado mahirap. At sa poblasyon 3 talaga ako humahatak or bumabawi ng success kasi yung mga nag-o-order dun ay mga business at saka mga dayuhan. Ibig sabihin at kahit matigas ang dalawang area ay binabawi ito sa poblasyon 3. Kailangan po talaga may dala tayong ballpen kasi yung mga walang landmark at natawagan natin sila at sasabihin nila kung saan to i-deliver ay susulatan natin para hindi tayo malito. At saka maganda din gawin doon sa Mastix na mag-edit ka ng sarili mong message para mas maintindihan nila kung anong oras ka makakarating sa area nila para hindi sila tawag ng tawag sa'yo na kung saan na yung parcel nila. At para hindi tawag ng tawag or nag-message ang consignee na kung saan na yung parcel nila anong oras na. At least may nakalagay dun sa Mastix na kung anong oras ka darating sa area nila. Para na rin kung may lakad sila ay pwede silang mag-iwan ng pera dun sa area na kung saan naka-indicate yung address nila sa parcel. Paalala mga kaninja, ay bawal na bawal po maglitrato ng mukha ng consignee. Pwede naman dito yung kamay at bahagi ng katawan. Kasi malaking kaltas yun sa sahod natin pag nagawa mo yun. Na-attach mo yung mukha ng consignee kasi bawal talaga yung kukuha ng litrato sa mukha ng consignee. At bawal din kumuha ng litrato na may kasamang ID ng consignee. Well, dati ganyan yung proseso. Pero ngayon binago na nila kasi nga maraming nagre-reklamong consignee. Kasi mga kaninja, kapag nangyari yung sinabi ko ay ma-invalid ka.
Alam mo ba kung anong mangyari kapag ma-invalid ka? Ay mawawala lahat ng incentives mo sa loob ng isang linggo. Sobrang sayang naman kapag mawala yon, lalo na kung marami kang delivery sa loob ng isang linggo. At lalong-lalo na kung isa kang regular or proby sa Ninja Van. Alam nyo bang 3 beses na nangyari sa akin yan na talagang kinakaiyak ko kasi lahat ng hirap ko ay nandun. And then nawala lang sa isang idlap. At pagkatapos ng 3 pangyayari ay talagang nag-iingat na ako para hindi na maulit pa ang pangyayaring tulad ng ganun. At kung bago ka pa lang at kung bagong bisita ka pa lang dito sa channel at video na to, pa-subscribe naman dyan. Pa-hit na rin notification bell para mas updated ka kapag may mga bago tayong video i-upload. Pa-like na rin, pa-share, comment sa video natin kanina. And also, shoutout to all my supporters and also my family. Shoutout po sa inyong lahat. At sa mga bagong pasok pa lang sa Ninja Van, sana'y makatulong ito sa inyo ang video na to. At sa lahat ng customer natin at lalong-lalo na sa ating mga suki, shout out po sa inyong lahat. You don't need to fall to the